buwan po ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ang National Cooperative Month. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang kilalanin po natin ang kontribusyon ng mga kooperatiba sa ating ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. Kung kaya't upang alamin ang mahalagang impormasyon patungkol dito ay makakapanayan po natin ang Senior Cooperative Development Specialist na sina Ms. Ermelina Recelis at Sir Sergio Herrero Jr. Good morning po at welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Rise Good morning. and Shine Pilipinas. Sa lahat po ng nanonood po ngayong umaga. Okay, tell us more about the National Cooperative Month. Ano po ang tema ng ating selebrasyon ngayon? At ibigay niyo po sa amin ang mga kahalagahan po ng selebrasyon na ito. At paano po ito nakatutulong sa ating ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino? Ma'am Marcel. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat PTV4 sa pag-invite po ulit sa amin sa NCR. Yung team po natin ngayon ay ang Cooperatives Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. So, dito po sa team na pinili po ng Cooperative Development Authority, kasama po natin ang National Alliance of Cooperatives, inapprove po nila tong team na to para adopt nationwide. No po. So simultaneous po yung pagse-celebrate natin nationwide ng ating Cooperative Month. So dito po gusto nating patunayan na stronger today tayo ngayon kasi napakalaki na po ng contribution ng ating mga kooperatiba sa buong Pilipinas. So sa mga reports po natin, nakakakala po tayo ng napakalaking contribution na po natin sa ekonomiya ng Pilipinas at malaking tulong po ito sa mga small, medium enterprise na nakaka-avail sila ng loan kahit hindi maka-loan sa mga bangko, nakakalapit po tayo sa ating mga kooperatiba. So, yung pong mga lending co-ops natin, maligayang kaarawan ng buwan ng kooperatiba. Salamat po sa tulong nyo sa pagpapautang sa ating mga maliliit na mga negosyante, sa mga nangangailangan. Hindi lang po pang negosyo, pati po mga pangkabuhayan at sa mga iba't ibang klase po ng loan natin. At ang mga agricultural co-op po naman natin, ang ating pong gobyerno, napaka-supportive. May mga grants po tayo sa mga agricultural co-op. Siguro matidiscuss po ng ating kasamahan na si Sir June Herrero. Ang mga tulong po natin sa mga magsasaka sa nationwide kasi hindi masyadong affected yung mga taga NCR po kasi wala tayong masyadong agriculture cooperatives na organize. So meron po tayong mga binibigay na mga ayuda para sa kanila. Grant po ito. Sana tulungan natin yung ating mga maliliit na mga cooperatives. So sa NCR po, napakarami po nating mga activity sa Cooperative Month. Nag-start po tayo sa Cooperative Job Fair last October 1. So marami tayong mga job seekers pumunta po sa SM Skydome. Salamat din sa SM, libre yung venue. So yun. Tapos marami pa pong mga activities sa buong NCR. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa sa ating mga activities. Buong NCR po, meron po tayo local celebration, makipagtulungan lang po tayo, makikontak sa mga cooperative development offices nationwide. So yun sa NCR, sorry. So yun po, marami rin nationwide, marami po tayong mga activities. Well, Sir Jun, hindi po lahat ng Pilipino ay alam kung ano yung purpose ng kooperatiba. Again, maaari niyo po bang pakipaliwanag sa mga hindi pa masyadong familiar dito, ano po ba ang layunin ng isang kooperatiba? Yeah, empowerment kasi ang kooperatiba when you educate the people to do business. Tinatawag natin economy of scale. Kung hindi kaya ng nag-iisang tao, pwede natin pagsamasamahin ng kanilang kapital to start with a business. No, yun, mula sa pautang, mula sa producers, pagpuproduce po ng mga product, at pagmamarket po ng mga product para mabigyan sila ng pagkakataon na maka-engage into business. Hindi lamang din pinoproduce ang business, kundi ito rin ay employment opportunity ng mga tao. Kung pwedeng, pag nabuo mo na yung kooperatiba, kailangan nila ng magtatrabaho dito from manager, bookkeeper, and other work na kailangan nating i-produce. So this, nagkakaroon siya ng labor intensive. Kaya nga sabi ni Myrna, noong August 1, nag-open kami ng tinatawag nating business, tinatawag nating pagkakataon para makapag-apply ng trabaho, at yung mga labor service natin nag-offer ng kanilang opening, job opening doon sa mga individual na pupunta doon sa
sa SM, no? So, marami naman pong na-employed at nagkaroon ng job opportunity for this matter. So, marami na bibuksan na pagkakataon. Okay. Empowerment and employment opportunities, Yeah. na ipaliwanag ni Sir Jun. You're talking about kanina, yung tungkol sa matching ng mga cooperatives Yes. before we go on air. Can you tell us more about Yeah, that? this coming October 17, magbibigay kami ng isang educational information sa consumer marketing producers and logistic cooperative where you can match the product. Halimbawa, kung meron kang product na ganito, pwedeng kunin ng logistic, order ng logistic at dadalhin sa end user, no? So, yung katulad po ng mga producers natin na pwedeng i-market, no? Ibi-business match natin ito, lalo na sa mga consumer. Tuturuan natin yung mga producers kung kanina tayo may kipag-deal ng ating product. At kung meron naman kami ng market na product, pwedeng ituro natin kung saan natin patutunguhin yung mga product na minamarket nila at yung dikit ng logistic dyan, no? So, para mabigyan natin ng pagkakataon na ma-enhance yung kanilang business na pinuproduce or whatever na kanilang ni-engage kayo sa negosyo. So, we try to business match each business na paano natin gagawin yon para maibasan natin yung layer, no? Kasi doon nagkakaroon ng problema, baka tumataas yung product dahil ang presyo ng product dahil maraming layer pinagdadaanan sa marketing. So, we are trying to do na ma-eliminate natin ng konti yung layering ng marketing para mapababa natin yung presyo ng mga produkto. So nagsasagawa po kayo, Ma'am Mirna, ng mga seminar para matulungan yung mga kababayan natin, ano? So paano po makikipag-ugnayan sa kooperatiba? So, meron po kami mga training calendars na nakalagay sa Facebook account ng CDA, yung official Facebook account natin. Meron po tayo sa 15 na financial literacy no, para sa mga agriculture cooperatives nag-engage. Hindi lang naman ang agriculture yung nagsasaka ka, kundi ang agricultural, yung mga involved sa agriculture. Like may mga transport o mga logistics cooperatives na nagdi-deliver. So kasama po sila on financial literacy namin. Meron din po yung mga consumers cooperative natin na nagba-bulk order sa ating mga magsasaka sa probinsya, like yung National Cooperative Marketing Cooperative. So, Federation of Marketing Cooperatives. So, may mga wholesaling po sila ng bigas. So, kumukuha sila directly sa mga cooperative. So, ang NCR po ang market natin ng mga magsasaka natin. So, hanggat maaari po ang NCR nagsasagawa po siya ng tulong sa ating mga magsasaka through cooperative. So, yung mga consumers co-op natin, sila yung katulong po nating nagdi-distribute ng mga agricultural products galing probinsya. Well, clearly talagang maraming benepisyo itong mga kooperatiba sa buhay ng mga kasali at miyembro nito at maging sa local economy. But in terms of challenges naman, Sir Jun, ano yung mga kinakaharap na hamon ngayon ng mga kooperatiba at ano yung mga recommendations ninyo para bigyan solusyon itong mga challenges na ito? Yeah, kaya nga po nagkakaroon tayo ng business matching kasi ngayon kawalan ng market ng product natin. So ito yung isa sa ginagawa natin. Isa pa rin sa challenges, kaya nga sinasabi namin ni Ma'am Merla, na kailangan i-educate natin. Karamihan pa rin sa mga cooperative natin ay less ang kaalaman kung ano talaga ang kooperatiba. That's why nagkakaroon po ng tinatawag nating mga cooperative dispute or lumalaking gulo dahil hindi nga po na-educate yung tao. So these are the challenges. Plus yung ekonomiya natin mismo, nagkakaroon, maapektuhan talaga directly ang ating mga cooperative kasi talagang ang cooperative ay engaged sa business, sa negosyo. Kung anong karagayan ng ating cooperative ay ng negosyo natin nationwide or economics natin, apektado talaga ang buong kooperatiba. So ito yung mga challenges na hinarap din natin. How about, sir, yung mga nasa malalayong lugar? Halimbawa, yung mga kooperatiba sa bandang Mindanao? Ayun, siyempre alam natin, peace and order, one of the issues ng Mindanao. Pero so far, gumaganda naman. Sa observation namin, dahil nga po na ang goods sila ay madaling makuha dahil walang kalaban gaano ng mga multinational corporation, mas lalong lumalago sila compared with the NCR. Although, yeah. Baliktad kasi sila ang takbuhan ng mga ordinaryong tao doon. Diba? Kailangan ng kapital. Kung mayroong malaking kooperatiba na kukuhanan ng kapital mula doon sa pagsasaka nila, immediately nakakakuha sila ng loans doon. At yung mga support sa mga patanim nila or mga goods sila,
So nakakakuha ka. Kasi wala siyang kalaban gaano. At mismong negosyo nila, ang sarili nilang negosyo, napapakinabangan nila. Yun ang kinaganda naman pagdating sa probinsya. Sa mga nanonood po sa atin na encouraged to form their own cooperatives or gusto maging miyembro ng kooperatiba, ano po yung mga hakbang na kanilang dapat gawin? At kanino po pwede kumonsulta? Sa NCR po, punta lang po kayo sa website namin sa CDA. Meron po kaming free na pre-membership, PRS, pre-registration seminar. Naka-schedule po yun, including po yung aming ang aming mga local government units. May mga cooperative development officers po tayo. Then ang maganda po sana dito sa ating pagsali sa cooperative ay nag-encourage kami ng merger and consolidation ng mga kooperatiba para mas lumakas. Siguro ma-realize ng mga cooperatives natin na pag may merger and consolidation, mas lalakas po ang ating mga cooperative. So ito po yung isang programa, may incentive po sa mga micro and small cooperatives na mag-merge and magko-consolidate into 5 cooperatives, mag-merge na sila. Kung maliliit lang sila, mga wala pang 3 million ang asset, may incentive po ang government, ang CDA, na pag na-consolidate po kayo, bibigyan po namin kayo ng mas may malaki pang puhunan. Hindi naman malaki, siguro mga hundreds lang, mga thousands. Ayan. Pero para makumbinsi po natin yung mga kababayan natin na makisali sa kooperatiba, no? May data po ba kayo na kung gano'n na karami natulungan ng mga kooperatiba dito sa ating bansa? Nationwide, we have the strong cooperative of 15,000. So, meron na doon mga billionaires cooperative na hindi lang sa NCR, kundi nationwide. Siguro, gusto ko lang to add, no? Hindi lang naman na negosyo ang co-op natin na dinidiscuss. We have also funds. So, ito ibig sabihin ng katuwaan, no? Meron po tayong fund shoot sa October 23, na gagawin po doon sa Marikina, yung kilalang paggawaan ng baril doon. And then by this October 28, we'll be having a fun golf games, no? So lahat po ng kooperatiba from NCR ni-invite namin sa fun shoot at ganoon din po sa golf, no? Doon po sa fun shoot, pwede kayo makipag-ugnayan sa akin. Nakapagpadala na po ako ng mga teaser sa lahat ng kooperatiba, no? Para yung mga gun enthusiasts, maglaro tayo, magkaroon tayo ng katuwaan, parang fellowship. Camaraderie. All right, please to invite again all our viewers to be part of this National Cooperative Month at sumali po sa inyong mga activities. Sir. Yeah, lahat po ng mga kooperatiba po natin nationwide, including the NCR, may mga activities po kaming ina-announce sa aming FB, NCR, no? Nandun po lahat naka-announce at makipag-participate po tayo doon, including yung tinatawag nating business matching, the fun shoot, and the fun golf, para po ay makapag-involve po lahat ng cooperative. And we need fun, no? Kaya hindi lang po trabaho, kundi enjoy natin yung ating pagiging cooperative as with unity and togetherness. Okay, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga makahulugang impormasyon patungkol po sa National Cooperative Month. Kasama po natin ulit Ermelina Reselis at Sir Sergio Herrero Jr. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you po, TV4.